bang pabago-bago na statement ni US President Donald Trump na bobombahin ko kayo, uubusin ko ang sibilisasyon ng Iran, and then kanina nagbago, papalawigin na naman daw ng 2 weeks. Anong epekto niyan? Di ba parang lalakas ang loob ng Iran na puro lang siya, puro tokis ka? In fact, parang yun nga yung point ko kanina na parang Iran is the one that is, if you notice, it really is just reacting. Di ba? Pag inaatake siya ng US, ginagawa niya, inaatake niya yung mga US bases sa mga kapitbahay niyang bansa, yung Gulf countries. No, and this is why UAE, no, Qatar, Bahrain, no, Saudi Arabia, yung may mga missiles na nakaabot sa kanila, no, pati Israel. No? If Israel or the US attacks civilian targets, kaya nga sa tingin ko, Trump was able to declare na ceasefire muna. Kasi yung threat niya, 'di ba, pupulbusin niya, no? Papabalikin daw niya sa Stone Age. And in fact, yung mga targets are either bridges, no? Mga civilian targets na. Ang likely kasi na ganti ng Iran either sa Saudi Arabia, sa Qatar. At in fact, yung isa sa mga target doon yung mga desalination plants. Kasi dahil nga disyerto yung mga bansa, they convert yung kanilang water from the sea. At kailangan yun ng desalination. Pag tinira yun ng mga missiles, walang tubig. Walang drinking water, walang usable water, potable water, yung mga Gulf countries. Which is going to affect its water security. So, in other words, itong ginagawa ng US, I think parang ang nangyayari dito is naramdaman nila na hindi nila interest na nakasara ang Strait of Hormuz. Hindi interest ng US na patuloy nilang binobomba yung Iran because Iran will continue to hold the Strait of Hormuz hostage. And because of this, the price of oil will increase. There will be supply issues around the world. And in fact, kahit sabihin ng US na hindi naman na kami kumukuha ng langis sa Middle East so hindi kami masyadong affected, actually yung price ng langis sa US tumaas na by $1 a gallon, more than. So ibig sabihin, the US cannot completely isolate itself at continue siyang maapektuhan if it continues to chart the same course. Kaya ang nangyari ngayon, ceasefire. Parang, sige, basta buksan niyo yung Strait of Hormuz. So we'll have to see whether Iran will do that. Kasi ang sabi ng Iran, sige, posible. No? But of course, the US will threaten, pag hindi niyo binuksan yan, itong ceasefire na to, no, can be canceled. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.